Violence is come upon Gaza. Ashkelon is cut off with the remnant of their body. How long wilt thou cut thyself? Now, thou sword of the Lord, how long will it be ere thou be quiet? Put up thyself into thy scabbard, rest and be still. Sabay-sabay. How can it be quiet? Seeing the Lord hath given it a charge against Ashkelon and against the seashore. There hath he appointed it. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. We pray na kami po'y palain nyo. Maiksi to, Lord, at very common na sa book ng Jeremiah. At inwala ko, Panginoon, pag kumilos, Panginoon, makita namin details dito, Lord, sa isang lugar. Ang inusgahan nyo among many. But makita namin din ang aming sarili dito, Lord. Iwasan, Panginoon, ang inyong judgment dahil totoo po ito. At seryoso po kayong hindi ka nabibiroan sa amin. I pray na matutunan daw na matutunan ay pambalalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey, mga po na po. Good evening po sa lahat. Okay, as usual, review. Last week, swimming, wala tayong Jeremiah. Na-miss nyo ba si Jeremiah? Amen. So, chapter 43, trusting a protector who is already under God's curse. So, tayo titiwala doon, tinutukoy nyo sa Egypt. And pwede nating sabihin yung iba rin na katulad na Egypt. Amen? Amen. Tama to actually kasi gera to eh. Jeremiah 44, nalala niyo yan, my word shall surely stand. Ganito yung judgment. Of course, salita pag sinabi ng Diyos, mangyayari. So, naalala niyo yun, hindi natin masyadong bibigyan ng diin niyo, pero ganun pa rin actually ito eh. Then subtitle yun, idolaters, feminists, pagans, yan. So, huwag kayong mainggit sa mga idolater, mga feminists, mga pagano. Though minsan may mga pagkakataon, ganun tayo. Sabi nga sa'yo last time, pag nakita mo nagparada sila na naman, alala mo, gano'n tayo konti, sila madami, marami rin tayo. Yung isa natin, kakanumbas ng nila eh, 1 milyon. Oo. Eh dito nga lang sa Banaba, naglikot nga ako din isang di ba? Konti lang, di ganun kalaki yan, pero anyway, hindi lang pwede tayo kumpara dun eh. And then, feminist. Then, Jeremiah 45, when God says, don't seek great things. Nalala niyo yan? Sinong bida dyan? Hindi nyo nalala. When God says, don't seek great things. Maikli din yun, Barok, di ba? So, inutusan siya, huwag ka nang nagdireklamo siya. Parang ganun ang dating. So, minsan, ganyan din tayo, di ba? So, huwag na. Langit ka naman eh, mag-ipon ka ng reward sa langit. Yun ang tamang gawin natin. Amen? Amen. Pag dito ka nakatingin lang sa lupa, talaga may discourage ka. Pag nakatingin ka sa kanila, sa Facebook, di ba? Lahat doon, masaya kunwari. Di ba? Ganun yan eh. Yeah. So, pwede sa atin din yan. Huwag ka nang maghanap dito ng ano hinahanap mo. Then last week, Jeremiah 46, when the mighty fall, yan po ay, sino yan? Hinusgahan dyan. Nalala nyo? Kasi sabi nga sa inyo, after nung kay Baruch, 46, 47, 48, hanggang 51, mga judgment na lang yan sa mga nations. So, sino yung sa 46? Unang-una. Ano yung nation na wala pa? Ano yung pinuntahan nila? Egypt. Then God's judgment and mercy, kasi yung bandang huli doon, mayroong mercy sa mga Israel, or mga Jews. So kaya ngayon, this is judgment sa dito naman Philistines. Okay, yung mga binabanggit dyan, Ashkelon, Gaza, kilala pa rin ngayon eh. Gaza pa rin ang kaya binobomba sila dun eh.
Ay, mabanggit natin mamaya yan. So, title natin, maikli lang, Appointed Judgment. Kaya yung tanong kanina, alam nyo ba yung ng appointment? Ano yung appointment? Binakda. Sino? Ikaw, alam mo yung appointment? Ano yung appointment? Alam mo hindi? Hindi, alam mo hindi? Hindi pa, okay lang yan. No? Ikaw, Sandra, alam mo yung appointment? Hindi mo alam. Ikaw, Mark, alam mo yung appointment? Ano yung appointment? Yun! Galing, di ba? Tayo may appointment tayo sa church, di ba? Tapos nagchat-chat pa ako sa inyo. Appointment yun. Hindi yung joke lang. Hindi yung may oras, may lugar, may purpose, di ba? So lalo na, naalala ko tuloy si Pastor kasi, sabi niya rin, pero sa Amerika daw, kaya mahirap mga to. Ganun daw, tatanungin ka, may appointment ka ba? Anong ginagawa mo dito? Ganun din syempre sa mga importanteng tao, lalo office hours. Hindi pwedeng pumunta ka lang kung saan. Nandiyan ba si James? Sino yun? Si Sir James. Naku, busy po yun. Ay, nag-appointment ka ba? Ay, buti ngayon, meron ng text dati ng panahon namin, di ba? Wala. Tatimingan mo talaga. Saan ba nakatira to? Yan. Tatawag. Ngayon, madali na eh. Mag-online. Pag sinabi appointment, itinakda. No? So, kahit yung klase niya, hindi mahirap naintindihan niya na. Tinakda, kasunduan. Na especially, may time, may place. Okay? Okay na? So, ganun din ang klase niyo, di ba? May klase kayo eh. May time yan, may place, may purpose. Ano kailangan mong dalhin, ano kailangan hindi mo dalhin, di ba? Ano yung judgment? Alam na natin, di ba? Lalabas ko ba yung ano ko? Wag na. Call me na. Okay. So, pag sinabi appointed judgment, ibig sabihin, itinakdang judgment. So, actually, itong tema na to, paulit-ulit na tayo. No? Kaya nga, gagawin ko muna kayo, sasummarize ko muna yung topic, yung chapter, and then, saka natin isa-isahin. Para magamay natin ito sa napakaiksi. So, may binanggit dyan, maganda rin palang title dyan, When the Sword of the Lord is Drawn. Alam niyo yung drawn? Wala tayo. Espada ba kayo dito? Ba't lang, ano? Ayan. So, sino ba yung ito naggera nga? Ito talaga yung bida ngayon, gera sa Iran. Hindi lang sa Iran, yung sa Israel, sa Lebanon, Gaza nga. Anong tawag dyan? Gaza Strip na lang tawag ngayon dyan eh. Hindi nyo pa alam yung Gaza yan, isa sa mga cities ng mga Philistines. Na? Tagasan nga ba si Goliath? Gat ata. Gat. So isa yan. Ashkelon, Gat. Ayan, ayan. Galing pa sa Baguio ba to? Hindi, Tagay, wala. Ayan. May tamahan dito. When the sword of the Lord is drawn, so tama yung pagbaril kasi, nakakasa, naka-load, hindi naka-safety, no? So sa sword naman, yung sabihin, mabanggit yung sword namin dito eh. Kaya, lahat makikinig ha. Okay. So yung word of the Lord, madalas ang tawag natin yung sword, di ba? Sabi sa Hebrews 4:12, yung ating no? So, iyan ako muna. Yung makikita natin yung mga judgment of nations, nabanggit ko na kanina sa inyo. And then, mamaya may illustration dyan na flood naman. So, ano yung madalas sinaano ng flood? Ano yung madalas in-illustrate ng flood sa Bible? Tao or army. Kasi ganyan yung pag marami yan, pag konti lang yan, di ba? Parang pag bumabaha dito sa atin, di ba? Wala pa, tinitingnan ko madalas yun sa sa Marikina. Ano ba yung umaabot na sa atin doon? Nasa 20 na. 21.
Pag 21 meters din sa Marikina, kinakaba. Iyaano ko na yung sasakyan, di ba? So, pero pag mga 15 pa lang, first alarm, wala lang yan, di ba? So, nakakatakot po yung baha. Ay, paano kung baha ng army? Diba? Kaya nga po nung kinakabahan ng Iran ilang panahon na yan siguro, December pa yan Kasi nausundan ko kasi yung news. Nag-iipon yung mga ano doon. Parang yung Russia din, diba? Bago sumugod talaga yan, nag-iipon muna. Nagbi-build up. So, parang ngayon, imagine nyo sa atin yan, yung problema, sino dito yung may nagbabadyang problema sa buhay nyo? Bagay mga bata, parang wala pa kayo. Kaming mga yun ang inaalagi nasa utak, yun ang hindi nagpapatulog sa amin. Di ba? So, syempre, kailangan support mo yung pamilya mo. Takot ka na niyan Pag wala ka ng trabaho, business. May sakit ka, di ba? Iniisip mo na yan. Di ba? So, anyway. So, ang impending danger, of course, dito is ang judgment. Syempre, masakop sila. Paulit-ulit na tayo, di ba? Pero, of course, medyo malakas din yung Philistines. Kung alam niyo yung kwento din, di ba? Hanggang ngayon no? So, tanong, sila pa rin ba originally yan? In a way, kasi lagi naman may natitira dyan Kaya kahit yung mga Persians, itong Iran ngayon, Persia pa rin pala yan Before this, turn of the century lang, 1900s, Persia pa pala yan Doon nasakop sila ng mga Islamists. Persia pa rin yan Kailan lang yung naging Iran. Anyway, so makikita natin dito, kahit malakas ka, mamaya makikita natin, mga Philistines kasi malakas sila in a way. Yung panahon na to, Jeremiah, di ba, mas nasakop na nga yung Israel. So, pero, huhusgahan sila ng Diyos. Okay? So, warning din sa atin yan. Makita natin yung sarili natin. Okay, basically, summary, ang Diyos nakikita niya lahat ng nations. Parang yan, mamaya bagit natin bagitan na natin ngayon. Bakit kaya, ito kasi itong Israel ngayon, peking Israel yan Okay, sinong Israel na tunay ngayon? Ang church, So, kaya ngayon magulo dyan, di nawawala ng gera dyan. Kasi nga, sumpa sa kanila yan. Lalo na nung wala pa silang sariling nation. Pero ganun din yung mga katabi nila. Ito makikita nga natin yung sample to ng sa Philistines. Bakit laging hindi sila manalo? Diba? Patay yung mga anak nila. Yan. Parte po yan ng bahagi ng judgment sa kanila. Again, bakit nananalo yung Israel? Sabi mo. Di ba? Pinagpapala sila ng Diyos kasi nananalo Yung Babylon, ng panahon ng Babylon, ano ba sabi sa Babylon? Di ba? Righteous ba sila nung nananalo? Hindi rin Ginagamit lang ng Diyos yung minsan kaya mga kalaban natin. Ganun ang kumilos ang Diyos. So, ang naalala niyo sa Psalms natin, di ba, si David naman, siyempre nag-pray siya na i-deliver sa mga kalaban niya kasi parang pangit tingnan, di ba? Ikaw yung anak ng Diyos, ikaw yung talunan, di ba? Pero yun nga, pag talagang nagano ka, hindi ka pinagpapala kasi loko-loko ka rin, tigas din ang ulo mo. Nandun talaga yun. Okay, so yun ang summary niya, bago natin isa-isahin. So nakikita lahat ng Diyos, lahat ng bansa, lahat sa buong mundo, meron siyang treatment dyan. Tandaan niyo po yan kasi minsan mag-aano tayo ng Bible and then even sa panahon natin ngayon, sabi nga nila, yung mga Kristiyano na nag-aaral ng Bible, yung mga unbeliever, alam lang nila yung nangyayari, pero tayo alam natin yung they know the what, pero we know the why. Alam natin kung bakit. Hindi tayo nagugulat dapat. Bakit yung ibang bansa, kahit paano pinagpala, yung iba, sinumpa, diba? May kinalaman lagi yan sa Diyos at sa ginawa nila sa Diyos at di nila ginawa sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya itong Gaza ngayon, tsaka Philistine, mag-aaralan natin. So, ang judgment ng Diyos darating. Nalala niyo yan si Iran. Ang yabang din kasi niyan actually, kahit sino yung sa Valenzuela. Eh, mga galing dito, Amerikano, naka-record yun Sabi nun, hindi Gaddafi, sa Libya yun Si Maduro. Yabang sabi, sige, punta mo ako dito. Ang dami niya rin kasi military.
Kahit yung mga tao nila naghihirap na siya, may military, parang King Jong-un din. Sige nga, yun, kinuha siya. So again, hindi ko sinasabi ang Amerika yung napaka-righteous, no? Pero kung para sa kanila, mga kaibigan tayo din dyan eh, sa Amerika, talagang righteous. Yung iba, ha? Yung sabing boto kay Trump. Yung ginagamit ngayon si Trump. At ganun din sa Iran. Dahil ganun din yung Iran. Sige nga. Sige, kaya nyo. Kaya in a way, exciting yan eh. Makita mong ano. Ngayon, sila na yung nag-take over doon sa ano, no? Minsan, ngayon sa panahon ngayon kasi medyo kampi tayo, kay Trump. Kasi nga, nakita nyo naman ginawa Iran, di ba? So, di na sila manalo, hindi na lang sumuko. Ginawa, tinira yung mga ano. So, makikita mo rin yung attitude talaga. Kasi nga, mga wicked people yan. Okay? So, may kinalaman yun eh. So, judgment will come, no human power can resist God. At ang salita ng Diyos ay matutupad. Okay? Yan ang ating pakatandaan. Kasi sa totoo lang, kahit tayo mga Kristiyano na, I'm sure, pag ginaalala ko yung mga, syempre, yung time ko sa diadem, ayun, ang tagal na, alam mo na. Basta, paulit-ulit din yung isang preaching, warning, yung mga tao doon, okay, hindi ko sinaan yung sarili ko, minsan kasama rin. Yun, sinabihan, winarningan. Hindi naniwala, sinabi ng wag mag-abroad, sinabi ng wag asawa, wag... parang wala lang, parang bingi ba. Yun, pero dumating pa rin. Sinong pinagpala? Yung dapat pagpalain. Ganun lang. Kaya isa-isay natin to. Sabi dyan, the word of the Lord that came unto... Ang title natin? Appointed Justice. Ha? Appointed Judgment. Okay? Bitay. Ano man yan? May ano yan? May panahon, taktang oras, matigas ang ulo mo, minsan pinagbibigyan ka. Yan pala yung kwento din sa Iran pala eh, di ba? Walang niya kwento sa Iran. Si Clinton pa lang, si Obama, si Biden, ganun, puro ganyan na yan eh. Anong gusto nyo? Girahin namin kayo. Ito hanggang salita lang. Kasi alam nila, medyo mahirap din. Kasi pag inag-aralan nyo daw yung ano ng... Pag tinanong mo yung mga military, ano nyo, naku, mahirap po yan, mahirap. Gagastos tayo ng ganyan, mamatay sa ating ganyan. Yung cost niyan, matay tayo dyan. Kasi mahirap sakupin yung bansa. At pag nabitin ka, di ba, alam mo na, maraming ano eh. Dumating pa rin. Anyway, the word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against the Philistines. So ito na ha. In-specify niya. May judgment lahat tayo. Okay, yung iba of course, kung alam niyo yung darating yung judgment, mag-sorry na agad. Dala ka naman ng Diyos eh. Alam niyo yan, ramdam niyo yan. Amen. Kunwari, ikaw yung estudyante ka pa lang na, wala yan. Mag-a-abroad na lang ako. Ganun yung mga default ng mga ano dati. Totoo yan, kahit yan, hanggang ngayon, abroad talaga, mas malaki yung sweldo doon. Pero ang daming factors na hindi mo alam. Amen. Ang dami. May kilala kami gano'n, nakapag-abroad doon, may sakit naman. Hindi mo sabi, pinagpala ka eh. Di ba? Pero bait naman yung tao yung kaso. Hindi magkaanak. Di ba? Hindi maganda, di ba? So, siya na ako. Yan, so specific sa nations, may judgment, ganun din sa atin. Alam mo yan kung magpaka-right with God ka na kung ano. So itong pero Philistine hindi, alam mo naman ito, mga ano to eh. Kung may konting pagtingin sa Diyos to, dapat nakipag, ano na sila, sundo na sila sa, di ba? Ganyan naman yung mga matinong ano eh. Kaya itong Iran tsaka US, di magkasundo talaga yan eh. Kasi may history yan. Yung Israel nga, inusuporta ng US. Ano nila yan, kalaban nila yan. Pero actually, sabi nga sa history, hindi rin daw umpisa. Nung umpisa, hindi. Isa sa mga nag-recognize daw sa Israel, yung modern Israel ngayon, is Iran. Alam niyo ba yun? Sila yung nag-actually kabati nila. Pero nung nagkaroon nga ng mga Islamist regime, doon na bumaliktad sila. May kalokohan din ng mga to. May abang din. Pero,
Ano ka napunta doon? Yan, so may dapat alam mo na yung judgment ng Diyos parating na sa'yo. Maganda ka na, no? Kung ano yung kailangan mong baguhin mo na. Kinig ba? Amen. So, yun ang unang point dito. Against Philistines, and therefore, later, yung ibang bansa. Imagine natin sa atin din. May hinuhusgahan dito ngayon, hinusubok ng Diyos, parang si Job. Diba? Kung tingnan na parang dating kasi doon, kung matalino ka, aralin mo na agad kung paano niya hinahandle. Kung may sakit na ewan, di ba? So, tingnan mo. Una, may sinasabi din po sa Bible na huwag kang matutuwa sa judgment ng na ibang tao. Kahit pa deserve niya. Itong mga naasar din ako sa mga ganyan, kasi yayabang eh. Yung mga Amerikano, yayabang naman, yung mga Iran. Parang ginagawa ng laro. Hindi rin tama yan, okay? Kung talagang pinarusahan, pag-pray mo na lang. Observe mo rin kung paano niya minamanage. And then, ayun. So, ito po before daw na Pharaoh smooth Gaza. Obviously, dumating pala yun. So, again, tina-timing nitong nagsulat nito para alam natin yung timing kung kailan ito nangyari. So, later, the future, before, yung Gaza ay lalabanan ng Egypt din, pero ito yung dumating, ibig sabihin matagal pa bago yun mangyari. Alam ni ng Panginoon, of course, and then alam ni Jeremiah. Okay? Sabi dyan, the say the Lord, anong title natin? Appointed Judgment. Or, ayan, when the sword of the Lord is drawn. Ibig sabihin, drawn, ano pala yung sabihin? Sinabing drawn, ayan. So, pag nakaganyan pa yan, medyo takot ka na. Kasi pero anytime pwede niya. Paano pag ginanya na? Di ba? Parang baril naman, kinasa na. Handa na import. Thus saith the Lord, behold, waters rise up out of the north. So, yun yung sabi kaninang flood, no? Parang, parang nag-build up na yung nila. Di ba? Itong Amerika kasi magaling to eh. So alam nila yung kalaban nila. Binibilang nila yung mga raketa nila. Inaalam lang nila yun. So nagkakalkula na yun. So itong mga to, may training ba to? May experience? Ilan ba ang nito? Alam nila inventory. Kung malalaman nila. Yung Israel, magaling din magtago yun. Napakarami daw ng nuke. Sakali Anyway. So pero pag nakikita nyo nagbi-build up na yung kalaban nyo, from the north. Ito pala interesting dito. Yung Egypt kasi is nasa south ng Gaza, no? So, kaya hindi ko alam ngayon dito kung anong tinutukoy dito. So, maaring, alam nyo naman yung kahit Israel, nasakop din niya ng di ba? Ng mga galing sa north, ng Persia, Babylon. Anyway, and shall be an overflowing flood. Dadami pa yan. Kasi ganito yan, pag kahit ang baha, pag may dinaanan yan, ang unang dadaanan yan, sino? Siyempre malapit. Di ba? So, pero pag nakikita mo, naku, hindi tumitigil. Yan. So, hindi nila sayangin yung tinabil nila. Dadamay na nila yung ibang lugar. And shall overflow the land and all that is therein, the city, them that dwell therein, then the men shall cry, and all inhabitants of the land shall howl. Ano yung howl? Parang cry din. Hihiyaw. Okay? Parang asong maalulong. Sabihin, tatakot na. Nako! Itong gera ngayon, sino yung sapul dyan? Actually, halos lahat tayo sa sa oil, no? Pag tumuloy-tuloy pa yan, meron nga crisis na araw tayo, di ba? Pero pag tumingin ka sa SM kahapon, kailan pa tayo sa SM? Parang walang crisis Ito nga, may nagpapahintay pa Yung gas. Parang walang crisis At the noise of the stamping of the hoops. Ano tinutukoy dyan? Ano ba yung mga hoops? May mga hoops. Ano yung hoof? Ano yung hoof? Paanang? Ayan. So, pwede rin yung baka, pero syempre tinutukoy dito kabayo kasi yung time nila, yun ang ginagamit sa gera, no?
Ayan pala, nilagay pala, no? Hoofs of his strong horses. Sino yung his? The Lord, no? Okay, so again, ginagamit ng Diyos yung mga army ng ibang nation para i-conquer, parusahan yung ibang nation. Ganun yan eh. Yan yung nakikita natin nangyari nga sa Canaan, di ba? So, ginamit ng Diyos, Israel. So, dito naman, Philistine or Palestina. So, darating yung mga kabayo at the rushing of his chariots and at the rumbling of his wheels. Darating yan, parang ngayon, ang mga mga B-1 fighter na yan, mga F-35. Imagine nyo, ikaw yung Iranian ngayon, no? So dati yabang niya kasi hindi nakakarating yung gera sa kanila. Eh ngayon, binobomba na sila. Last year, binomba sila, di ba? So di pala tino. Ganyan yan. The fathers shall not look back. Sana yung title ko yun. The fathers shall not look back to their children for feebleness of hands. Ano yung sabihin nun? So sobrang takot, napatakbo na. Nasa yung anak mo, bahala na siya. Sa takot pag ikaw talagang may mga bomba ngayon gano'n, di ba? Ano yung pinakamalakas na bomba ngayon na hindi nuclear? Yung hindi nuclear. Natawa ko, the mother of all bombs, parang gano'n yung tawag nila. Walang nuclear pero lakas. Tsaka nga yung puro bundok kasi po yung Iran eh. Bino. Tsaka magtatago kung yung bunker mo tinagos na. Matatakot ka. So, na-imagine nyo ba? So, sana hindi tayo ganito sa Diyos yung, di ba, yung ibang naman. Kaya layo ng layo sa Diyos, kala niya hindi siya aabutin. Parang yung mga nakaraan natin kay Jeremiah din, di ba? Kaya nga nasa Egypt sila eh. Iba sa atin, pag umalis na Diyos, kala mo, hindi ko na, wala ka na. Hindi na may preaching, yes. Eh, kahit saan yun, andyan na yung, yung kahit yung mga kilala kong hindi naman religious to mga to, nakiki-Bible na rin sa ngayon. Mga timing ang kanya. Okay, so, ayan na, dating na yung kalaban. The father shall not look back. Sobrang takot. Nakalimutan na yung anak. Because of the day that cometh to spoil all the Philistines and to cut off from Tyrus and Zidon. Ba't cut off? Ibig sabihin kasi medyo nagkakampihan yan eh. So, pag ikaw, parang ngayon na naman, Iran, di ba? Ang kwento-kwento dyan. Di ba, ba't di sila tinutulungan ng Russia ngayon? Kasi may agreement yan eh. Sabi nga sa inyo, bago yung girahin, nag-uusap din yan. O, tutulungan nyo ba to? Hindi. Pag hindi kumurap yan, tutuluyan nila yon. Alam nyo ba yan? Pero medyo tumutulong daw eh. So, kala mo may kakampi ka, kaya malakas sa loob mo, di ba? Ano madalas yung mga pinagmamalaki ng mga Kristiyano, kahit mga Kristiyano, ba't ayaw sa church kunwari? Kahit itong mga, ayan, na-save na iba, ayaw pa rin sa church, ba? Mag-backslide pa yung iba pa absent, pa late. Anong pinagmamalaki natin minsan? Eh, matagal pa naman yun, di pa dating ang Panginoon, di pa ako ilang taon pa siguro ako, ilang taon na ba ako, ilang taon ka na, Julia? 14, batang-bata. Kung mamatay ka ng 70, matagal pa, marami pa akong taon maglilingkod sa Panginoon, di ba? Kaya pwede pa akong mag-relax ngayon. Kaya minsan, iniisip nyo, tama ba? Hindi. Yun eh. Ano ba? Marami naman akong pera ngayon, malakas pa ako, wala pa akong sakit. Diba? Yan ang iniisip natin. Meron pa akong tita, tito, pinagmamalaki natin. Ito tayo sa inside parang ganun. Kaalyado ko to, kung sugurin man ako ng Egypt, nako. Isang tawag ko lang. Eh, ano ngayon nangyari kay China? Kay China. Di ba? Pag tumulong kami dyan, isa pa kami, yari din kami, di ba? Pag ginusto kasi talaga ng Diyos. At kahit itong mga politiko nagtatago ngayon, di ba? Kaya malalakas loob niya magnakaw eh. Alam mo ba? Aliado yan. Ano nangyari? Pag talagang tinuluyan sila, nagkaroon ng takbuhan din yung mga yan eh. Kaya kayo, magkakahalin siya iba sa inyo, baka maraming mayabang dyan. Yayabang ka rin kasi sa mga boses lang yan eh. No, di tayo babagsak.
Balik tayo agad. Hindi tayo mamamatay dito. Momotol lang tayo tapos gagawin lang. Di ba? Kita mo nga yung ano, di ba? Ayan, sabi dito, because of the day that cometh to spoil all the Philistines and cut off Titus nga and Zidon, every helper that remaineth, lahat ng gusto mong ano, hoy, tinawagan ko, nakita pa yung taong ano, parang yung nag-ano sa akin dito. Sabi ko, ba't sa akin, hindi mo ako kilala, ngayon, sa akin ka nang hihingi ng ewan. Tatay mo, meron ko ba? Ay, naku, wala. Kaibigan. Walang kwenta mga kaibigan ko. Ganun pa eh. Wala. Palagi yun. Ano yan sa taong yun? Yung walang malapitan. Kasi inuubos ng Diyos. Kasi walang tiwala sa iyo eh. Manluloko ka eh. Kahit iba po yung iba na eh. Sabi nga sa inyo, di ba, may pinalis tayo dito ano. Gusto kong mag-church dito pero hindi basta-basta ganun, di ba? Nabalitaan ko, bakla ka daw eh. Hindi ka pwede dito. Hindi po ako bakla. Ay, hindi pala bakla. Alam nyo, loko-loko kayo. Mga pastor, nag-uusap yan. Kasi ang gusto namin, protektahan yung maayos. Amen? Matino. Hindi kami mga syonga-syonga dito. Alam nyo ba? Anyway. Yun. So, huwag niyong isipin na may kakampi kayo. Pag ang Diyos inusgahan ka, ubos yan. For the Lord will spoil the Philistines, the remnant of the country of Captor. So, ano nga ba yung Captor? Hindi ko na-look up to, no? Sino may alam? Sino magaling? Captor. Ngayon ko lang na... look up. Ha? Ngayon ko lang pa, ano? Hindi, ba? Pangalan yung ba? Captor. Yan, in the Bible. Homeland of the Philistines. Yan. Deuteronomy, Amos, o basta isa siya dun sa lugar sa Philistines. Okay? Captor with Crete. Yan, sa Crete pala daw. So, Crete medyo hiwalay yan, di ba? Alam niyo Crete? Hiwalay na island. Pero ano yun? Philistine pa rin. Okay? So, boldness na naman. Sinong kalbo na dito? Ang hirap makalbo sa church eh. Iskam upon Gaza. Okay, para sa Isaiah, di ba? Yung mga babae na ganyan. Pag nag-gera, ubos. O kaya kahit walang gera, kunwari, nag-asawa ka ng loko-loko kasi kala mo pogi ngayon. Ubos ang sinabunutang tanggal yan. So, baldness is come upon Gaza. Pag tinignan mo yung Gaza ngayon, talagang binomba no? Ubos. Ashkelon is another city yan. Ashkelon is cut off with the remnant of their valley. How long will thou cut thyself? Ito yung dito, no? Hanggang matapos po ito, pansinin nyo to, ha? Parang Isaiah din, di ba? 1. Parang ganyan ang banat ng Panginoon sa kanila, eh. Nagnanaknak na yung sugat nyo. Pati ulo nyo may sugat. Anong gusto nyo? Diba? Parang anak ko minsan, pag napalo na, tigas pa rin. Gusto mo isa pa? May dahilan, bakit ka pinalo? Kung nasigawang, ano man yan? Pinaalis ng classroom, ano man yan? Dapat mag-isip-isip ka na. Itong Gaza, Philistines, ang tigas na ito, kung naalala niyo yung ang kwento dito, kilala na din ng Panginoon eh, naalala niyo yung, di ba, yung, tawag doon, yung Ark of the Lord, di ba, napunta sa kanila yon, tapos yung Diyos nila, tinawawas, nagkasakit pa sila. May idea sila kung sino ang Panginoon. Amen. Ganyan din ako sila kay mga Iranian, alam nila yan kahit na paano, hindi basta-basta itong kalabang ko. Doon, di ko sinabing makadiyos yan si Donald Trump, ha. Pero ngayon, yan ang bukang bibig, eh. Palibag. Si Netanyahu, ganun din. Hindi naman applicable sa kanya. Pero again, maya lang natin. Di ba? Kahit yung Catholic yun, kung sino kung kala mo, kung sino, eh.
So, pero, yan, gusto ko lang i-relate sa atin ngayon. Kung na, meron kayong mga kaibigan. Huwag kayong, yung parang kayo nahihiya sa Diyos nyo. Ganyan ba kayo minsan? Yung pala, malaman na baptist kayo, Kristiyano kayo, ganun ba kayo minsan? Ganun nata kayo eh. Ganun tayo minsan, di ba? Kasi parang yun ang pinapaano nila, marami sila. May idea kung sino ka. Alamin mo lang paano gamitin yung tamang pasok. Takot sa iyo yan. Pag hindi mayaya ka ng inuman, hindi ka mayaya pag Sunday. Alam nila yan. Pero, sila yung kinakabahan dapat. Pero itong mga to, hindi. Kaya yung banda ko dyan, how long will thou cut thyself? Sino dito pinuputol yung sarili nyo? Minsan yung mga nagpapatato, ganun din yan eh. Pulay ng buhok. Iba yan, mababa pa yan. Iba. Sino yung parang sinisira yan? Puyat-puyat, di ba? Drugs. Lalas-las. Huwag na kayo, mga imo kasi yung mga yun eh. Inuubos niya yung lakas nyo sa walang kwenta-kwenta. Dito literal nga, obviously ang ibig sabihin nito, yun. Pinaparusahan ka na ng Diyos, nakikita mo na, hindi ka man lang mag-tino. Amen. Diba? Nabanggit natin sa Jeremiah. Ang Diyos ang linaw na instruction, sumuko na kayo. Kaya nga kayo nanghina, kasi loko-loko kayo, ayaw nyo sa Diyos, ayaw nyo sa salita ng Diyos. Ngayon, nung mahina na kayo, kita nyo naman, yayabang ka pa ba? Yayabang ka pa ba kung mahina ka na? Yabang mo na tayo. Diba? Saan tayo nangyayari yan? Kaya talaga na, nag-soul winning tayo. Alam nang wala silang bit-bit. Yung bit-bit mo talagang nuclear. Diba? Alam nyo naman tayo, diba? Ramdam nila yan eh. Amen. Diba sabihin, share po namin kayo. Ang galang-galang mo naman. Para masigurado yung kaligtasan mo. From the Bible. Nagsimpa na nga ako kanina eh. Parang... ibahin natin, kayo naman. Ano yung mga excuse natin sa Panginoon ngayon? Tayo naman, sa atin naman. Alala ko talaga, wala si Jamie sa ayan. Alam niyo, magandang gawin yung activity. Yung may popost niya sa ano natin. Alala ko kasi mga excuse ng mga taong hindi mag-church, diba? Ano yung mga yan? Ang gusto nyo lang ang asal. Alam niyo yung larong ano yung the services, yung Family Feud. Minsan gamitin natin yan sa mga fellowship nyo. Ano ang excuse sa mga Kristiyano? Services, labada! Yan. Lakas mong asar eh, no? Kaya niyang gawin niya, madali lang yun, di ba? Survey ka na. Survey ka? Nasa AI na ngayon lahat. Anyway, ba't ako napunta doon? And so ngayon, yung mga ginagawa daw nila, pag hindi ka sumusunod sa Diyos, anong ginagawa mo? Tantamount to saying, para mong pinapatay sarili mo. Alam nyo ba yun? Bata ka, hindi ka nag-aaral. Yung mga opportunity mo supposedly na pagpalain ng Diyos, maging matalino, puyat ka ng puyat, yung utak mo, bawasan yan. Amen. Or, maaring lumago yan, tumalino ka, na wala yung opportunity na yun. Sabi ko sa'yo, basa ng Bible habang malinaw bata nyo. Amen. Lalo po kayo ngayon, mga bata, kasi parang na kayo, sa screen na kayo, kahit paano kami naabutan namin yun. Na talagang papel lang. Bibilis ang pangunawa nyo. Amen. So, ulit-ulit ko sa inyo yan eh. Habang malinaw mata nyo, may ibang nagagawa talagang pagbabasa. Nakukuha nyo yung context, nakukuha nyo yung nare-retain yung dapat ma-retain, saan yung utak ng mata nyo, at ang pangunawa nyo. So, huwag nyo sayangin yun. So, balik tayo dito. Yung mga ginagawa na mali. Ano yung mga maling ginagawa nyo? Kasalanan, sinungaling. So, para mong magkakaroon ka ng disadvantage. Parang humihina ka, di ba? Yung testimony mo, humihina. So, nabalita, sino ba yan si ganyan? Ay, ganito ginawa niyan eh.
Again, pwede ka magbago, pero paano yung ibang tao? Yun ang maalala sa'yo. Alam niyo ba yun? Unlike, di ba? Nakita niyo yun, doon naman kayo lahat, di ba? Ano ba si, ano ka ba? Maraya? Pala nun. Ang ganda ng testimony ng ano, di ba? Totoo kaya yun? Pinanood ko rin eh. So, ang ganda ng kwento nun. Sabi, mahirap pa kami sa, ano, masipag siya, di ba? Kita mo naman, magaling eh, teacher eh. So, huwag niyong putulin yung sarili niyo. Ito lang, itong mga, kaya nahihiya ibang mag-church, pag kayong backslide kayo, isang araw lang, huwag naman paabutin ng isang buwan. Nahihirapan ka niyan. Doon, andun naman yung tulong, amen? Kaso, maniwala ka, lagi sinasabi sa inyo. Kausapin yung mga nag-backslide. Hindi madali. Bandang huli, babalik ta rin pa. Ang problema pa dyan, si pastor pa. Ang Diyos pa. Ang Diyos kasi, hindi ako pinagpala. Ano naman yan. Hanggang kailan? How long? Balik loob ka na. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Kahit nasa ibang bansa ka. Sa Iran daw, ang dami daw na-revive doon. Yung sabi, siguro totoo. Kasi nga, alam nila eh. Kaya unang pinutol doon, internet. Kaya tataka ako sa mga Katolik at mga Mormon, eh. Ba't hanggang ngayon, doon pa sila eh. Mag-research ka lang eh. Hindi ka na magiging Mormon, sa totoo lang. Ganun. Tuloy natin. Bilis natin kasi. Oh. Kaya ito na po yung sword na tinutukoy dito. Nai-represent yung sword. Kasi dito, shiny. No? Lagyan nyo nga ito minsan ng ano. Pinukpong kayo, makakapatay ba to? Yung totoong sword, putol. Lalo yung katana daw, magaling daw yun eh. Sabi nila eh. May mga YouTube kasi nakaano ngayon. Kasi, meron kayo? Tunay? Dapat ako dun. Tunay yan, magkano? Si daddy dati meron dun. Magkano nga? Mga 700. Peke yun. Natatakot na rin yung ano doon. Kahit zombie, natatakot na doon. So maganda ng katana. Kasi yung angle daw niyan, ano daw eh. Basta optimize siya. Di ba medyo nakaganon yan? Yung pagkakagano noon, talagang ano yun, talagang i-slice yun. May sumubok na sa YouTube eh. Kahit matalas yung iba, pag straight masyado, hindi siya makachop. Anyway, ang sword of the Lord, lalo na. Amen. Alam niyo yan, yung mga malakas na bansa ngayon, kahit papaano na-impluensya ng salita ng Diyos yan. Yun ang totoo, yung mga talino na hindi mo kuha kung saan lang. Eh lalo naman tayo supposedly. Kaya nga nagtatapat tayo lalo eh. Ako, ngayon pala nakikita ko na sa inyo, nagpapalain kayo ng Diyos, sumunod lang kayo. Huwag niyong ismulin yung sarili niyo. Amen? Amen. Maniwala kayo, yung magandang testimony dun. Hindi lang yun. Marami pa kayo pwedeng magawa. Balik tayo dito. Oh, sword of the Lord. So, ito yung bida kayo yung sword. Parang personification to ang tawag dito, di ba? Meron pang isang tawag dun eh. Yung parang kinakausap niya yung sword. Hoy, sword. How long will it be ere thou be quiet? Parang magsabihin kasi pag maraming tinatapyas yan, maingay din yan. Eh paano ko yung parang sa games? Helicopter. Ingay nun. So, sana naiintindihan natin, parang minawarning tayo dito. Ang ingay ng sword, oh. Put up thyself in thy scabbard. Ito yung scabbard. Okay, alam nyo na ha. Tawag dito scabbard, ito yung sword. Pag ginanya mo, yung sabihin, medyo hinto ka na, di ba? Yan. Parang yung nag-ceasefire sa Iran, ganun yun. O, sige, pagod na tayo ah. Dahil yung binomba, dahil namatay ah. Nakakawa naman sila, yan. Sandali lang. Saka magsasabing, gusto ko ng kapayapaan eh. Itong mga to eh. No? Anyway, so
So parang pinapakiusapan, ganoon naman tayo, kahit ang Diyos mismo ayaw niya rin ng, di ba? Gusto ba ng Diyos na pumatay na maraming tao? Gusto niya tayo lahat maligtas pagpalain Pero ang tigas kasi ng ulo nito. Kung alam niyo po itong Philistines, kinalaban, yung Israel, lagi yon sa panahon ni Saul, panahon ni David, panahon ni Solomon, ano sila tahimik sila kasi nga. And then may ibang place pa, di ba? Kalimutan ko na iba. Sino ba yung alala ko? Anyway. So, kailan ka titigil? Parang itong gera na to, parang kailan ba, yun ang lagi tinatanong ng mga tao, kailan ba titigil to, miss? Ano ba, may sinubobog puzzle doon? Meron pa daw Yung ibang mga refinery, hindi pa nila binomba. Yung ibang bridges, dam. Kasi nga, pag yun ang binomba, laking ano nun. Pag yung dam binomba, sa kukuha ng ano yung lalo. Sa kukuha ng tubig yun, dahil mamamatay. So tayo, pag pinapalo ka na, kala minsan ito, para makarelate tayo, kala mo minsan masakit na yung salita ni pastor. Sa totoo lang, iba naman sa atin, tumitigas din ang puso. Kasi sisino pa, si pastor kasi, pwede mo namang, yung pare dyan, sarap pakinggan Pwede naman pastor ganun bakit ganyan pagkakasabi mo, parang ako yung, ikaw talaga yun. Malinaw naman gagawin natin, pa diba? Sabi sa Bible, sorry ka lang. Itama mo yung ano mo, yung mali mo. Huwag mo nang gawin, hindi mo dapat gawin. Amen. Nauna ko sa sarili ko. Anyway, put up thyself in thy scabbard and rest and be still. Ang tanong dito, how? Yun ang gusto natin ng Diyos, huminto na. Amen. Sa parusa, lahat tayo gusto natin yun. Ngayon kahit itong gera sa parang pinaparamdam sa atin ng Diyos yan. Alam niyo ba yun? Ang daming prophecy ngayon, kalat na yan. Yung iba dyan nag-iisip, sana lahat tayo. Ganun din, sa ating kunwari, pinarusahan yung church, pamilya nyo, pinaparusahan. Nakakaisip na tayo ng ganun. Alam mo yung pinapagawa sa'yo. Alam mo pa pwede sa pamilya ko na, sabihin natin pamilya ko, pinaparusahan ng Diyos ngayon. Alam niyo, pwede ikaw yung mamagitan. Amen. Alam niyo ba yun? Sa panalangin, tsaka sa gawain. Amen. Kaya dito ang mahirap ang pamilya, yung talagang parang malayo sa Diyos. Pwedeng kayong gamitin para hindi tuluyan ng Diyos yung pamilya mo. Amen. Yan ang biblical dyan. Kaya magtino ka. Sumunod ka na sa Panginoon. Alam ko yung ibig sabihin yan. So gusto mo ang Diyos ng sword tumahimik? Ang tanong, how can it be quiet seeing the Lord had given it a charge? Pag sinabing charge, ano yung charge? Parang ito yan, kaya madalas binabanggit nila yung president kasi ganun ang constitution nila kahit atin Pag nag-decide po yan, wala akong magagawa. Though sabi nila, kailangan mag-declare yun. Pag naisipan niya, sira ulo yung presidente nila, ang ginagawa ng mga missile natin, naka-stack lang, pasabugin natin yan. Ganun yun. Kaya ang daming decision making na yan. Kaso nga, kung buong bunsa niyo, wicked na. Yung mga ganun, naalala niyo, gera naman dito sa dami tayong time Dito lang sa malapit sa atin, sa Vietnam ata, tsaka Thailand, kung tama ba ako. Kailan lang, nagbombahan din yung mga yan Tuwan-tuwa yung Amerika pag gano'n kasi sa kanila bumibili. Taiwan, hindi Taiwan. Banda sa Thailand ata, tsaka Cambodia, or banda doon, Vietnam. Ang pinaglalabanan lang yung maliit na siguro kahit pa 1 kilometro yan, ba't yung magbubombahan doon? Bagay sa India tsaka China, may border din silang ganun. Salamat, walang baril, kasi naghatawa naman. Gusto ko sabihin dito, pag sinabing charge, ito yung utos ng hari, di ba? Utos. O bombayin niya, kaya yabang niya ni Trump Binangamba nga pala namin yung ayun, sabog sila, yabang. Paano pag ang Diyos ang nag-utos? Makita niyo yun? So, wag tayong, pag nakalagay naman na sa Bible, yung kinamumuyan ng Diyos. Nakikinig ba tayo? Amen. Sinungaling, ano naman yan? Isa-isahin mo. Sinungaling ka, hipokrito ka pa.
By the way, mas matindi ang judgment sa atin. Amen. How can it be quiet seeing the Lord had given a charge against Ashkelon and against the seashore? There hath he appointed it. Sabihin, pag, okay, ganitong araw, ganda rin ang kwento minsan ng mga military. Kaya di ba after nung Pasko, pinalipas daw talaga ni Trump yun, bago yan si Maduro. Ito naman, bago yung kailan ba nag-umpisa yan? Bago yung Holy Week dapat, tapos na yan. Balik na tayo sa atin. So ano yung mga, alam yung kinagagalitan ng Diyos? Tamad, sinungaling, manloloko. May naka-point na yan. Pwede mong i-delay, pwede mong yun ang magaling sa Diyos eh. Parang si Trump nga, sige, makipag-agree kayo sa akin hindi na kayo gagawa ng nuclear Matagal na nilang pinangako yun, hindi naman nila tinutupad. Loko-loko rin eh. Ilang beses mong gawin yun, napipikon din ang Diyos. Ang tao minsan, napipikon nga rin eh. Nanay mo, hindi naman ako papaluin, tagal ko nang di napalo. Ikaw, ilang beses, kailan ka uli napalo? Din. Tagal na, Mabait kasi ito eh. Huwag mo susubukan, di ba? Yun lang gusto ko sabihin. So, ang title natin, Appointed Judgment. Pwede mong apply din niya sa mga kalaban talaga ng Diyos. Amen? Sino ba yung mga sinungaling na false teacher yun? Mga Catholic, mga Iglesia ng Soriano, Iglesia ng Manalo. May appointed yan na judgment. Huwag mong isipin na tagal naman. Natating yan, appointed nga. Alam niyo, appointment yan, alam niyo na eh. May oras yan, hindi lang natin alam, hindi sinabi sa atin. Kaya nasa sa Revelation yan eh. Uubusin yan, magkakampihan pa nga yung mga yan eh. Tayo yung kakalabanin. Nakikinig ko ba kayo? Exciting yan. Magandang pelikula yan. Inaapi ka ngayon, pagsasama-samahin pa sila, lalo kang Tapos, saka kayo liligtas ng Diyos. Yun ang maganda. Pero ano pang gandang application dito? I-apply natin soul winning. Pag may nakikita ka na supposedly, pwede mong tulungan. Yan. Nakikita mo na, siya hindi niya alam yun kasi, di ba? Malalaman. Paano niya malalaman yun? Ano yung pinakamatinding judgment sa lahat? Di ba? Ano? Impyerno! Totoo ba yun? Iba, tinatawanan pa nila. Mababait naman ang Diyos. Ayun pa yun. Niwala talaga kayo dyan. Mabait talaga. Amen. Pero may judgment din. May appointed time. Kaya tawag din sa kamatayan eh. Appointed time din yan. Hindi natin alam. Ang Diyos alam niya. Ngayon, sa mga Kristiyano, may appointment time din. Appointed time. Dumating yan. Ano nang gagawin mo sa pinagmamalaki mo? Oras. Yan. Ano man yung pinagmamalaki natin? Yung mga kasama ko sa babata ko pala. Medyo na ako. Hindi naman. 37 lang. Batang bata. Anyway, anong gagawin na natin? So, pay natin yun. Gusto ko tapusin sa soul winning. Paulit-ulit po yan ang Diyos. May langit, salamat, pero may impyerno. Karamihan ng tao sa impyerno. Appointed yun. Anong gagawin natin? Tayo din, may appointed time tayo, mamatay din tayo. Anong gagawin natin sa buhay natin? Ulit-ulit yung message, no? Yun talaga yun eh. Sana tumalab. Ngayon, I'm sure din tayo sa Diyos. Siguro nakikipagtawaran ka. Diba? Ganun yan. Lord, wag muna, Lord. Ano pa, mag-aasawa pa ako. Hindi na mag-graduate ko nga lang eh. Sana, di ba? Sana, lumaki pa tayo. Ako, tumanda pa ako. Si Ray, nakita ko mag-asawa, may apo. Sana. Pero, wala na tayo sana tayong mag-backslide. Amen? Magtamad.
May appointed time tayo, may appointed time itong mga yan, mga unbeliever. Totoo yan. By the way, nangyari po to. Nasako po yan. Nasako po yan kahit basahin nyo sa history. Egypt, nasako. Lahat naman nasako. May natira. Diba, ubos. Kahit Israel nga eh. Even Babylon, even Persia. Lahat naman yan eh. After nyan, Greece, ubos din. Roman. Ngayon, wala na rin Romans. Roman Empire. America na ngayon. Ubusin din yan. Appointed judgment. Actually, gusto kong patagalin. Alam yung bakit? Hindi dahil sa maaga pa kasi pinaghintayan na siya. Para malaman niya kung paano mapaghintay. Ganun ba yan? Hindi, joke lang. So, yun lang muna. Maiksi yung chapter, pero yun na yun. Yung gusto kong ano dito. Hindi, walang bago akong makita. Bago ko lang nakita dito yung ano, yung tatay. Iiwanan niya yung ano niya. O yung anak mo, kung di mo, sa takot ba? Ano yung magpapatakot sa ating gano'n? Yung nga, pag alam mo yung Diyos ang husga. Saan ka susuot? Sa bunker. May bunker buster. Diba? Saan ka? Sa space, sa Mars. Doon pa lang, patay ka na eh. Sabi mo, kaya doon kinakanker yung Mars. Kung sakali magkasabugan dito sa ano. Doon na siya. Eh kaso, parang ka nakakulong doon eh. Isang pagkakamali mo, patay ka doon. Walang abot na rocket dito, kaso... Anyway. Okay ba si Jeremiah? So, tayo mag-backslide, amen? Matakot tayo sa Diyos sa pwedeng gawin niya sa atin. Or baliktarin niyo yun, yung iba naman. Kasi pag nag-backslide tayo, may hindi maliligtas, di ba? Ano yan eh? Parang domino yan, domino effect. Konting panghihina lang natin, o nagdamot tayo, kung ano man yan. Maraming hindi makikinabang. At baliktarin mo pag nagtapat ka naman, di ba? Maraming magpapalain, ikaw, masaya. Huwag tayong mahina masyado. Yung konting pagsubok, ayoko na mag-tithe, kung ano man yan. Ayoko na mag-soul winning, kayo na lang. Itong ano namin. Eh, paano kung nanghina rin si pastor, kunwari ako? Ang dali lang yan. Nakikita ko na kung paano eh. Kasi usap-usapan lang, mga parinigan yan. Ay, palakas ka dito. Ganun exactly yung sinasabi sa amin, kinabante daw. Ganun yun. Kakaroon ka talaga ba? Naman number ni Abante. Pag nag-compromise ako, damay-damay tayo. Amen? Ganun lang yan. So, hindi natin gagawin, kaya nga inaasar natin. Amen. Kung sana tayo yan, kasi lumalaki na nito si Ryzen. Pag nag-backslide tayo, si Ryzen, bakit si ate wala na dito? Ayun, gano'n na, naglandi na. Kakaroon ng utak yan na ano. Amen? Amen. O, nasa na si Rain? Si Kuya Rain? Ano to? Sina Jari. Nasa na si Kuya Rain? Naku, nag-backslide na. Isipin nyo rin yung ibang tao. Amen? Sino pinaka nasasaktan pag nag-backslide kayo? Sino? Diyos. Totoo yun. Kaya si Pastor, tinitingnan ko kanina nga. Kasama niya na si Tita Merly. Ano namin yun eh. Ang lungkot din ng church yung umalis yung mga yun. Ang iniisip-isip ko, anong gagawin ko? Ibisitahin ko ba yun? Tiniwalag nga eh. Pero kanina, yun, kasama sila. Mukhang masaya naman. Nakakaano rin, totoo po yun. Pag kahit anong mangyari sa inyo, nanghina kayo, basta nagkasakit na lang ito ng ano. Yung umiyak na yun, pero parang... Yan, no? Ito si Kuya, dating Sunday school teacher to eh.
Pinagpala pa to, iwanan mo yung gawain. Nakakalungkot. Tapos yung pastor, makikita mo nakaganyan na. Nasa wheelchair. Hindi ko alam, siguro may pinag-usapan sana silang blessing. Amen? Amen. Yun ang ano ko doon, at least na-encourage sila, alala nila, kasi hindi na sila King James eh. Yung mga ganyan church, nakakalungkot yun. Yung mga kausap kong church, doon nag-uumpisa yun. King James pa rin kami, pero hindi ko inaano na yun lang. Bakit? Yung tanong, bakit? Ba't ba sila ililigaw? Yun ang tanong, kung perfect ang salita ng Diyos, ba't di mo ituturo yun? Nanghina na rin. Tinapatan siguro ng ano, daming sina James White, yung mga Calvinist. Kasi yun ang sikat eh. Ang style ng Calvinist, pinapasikat nila yung ano eh. Alaga na, yayaman nun. Sina MacArthur, maiinggit ka dun. Yung carnal ka, amen? Ay, maiinggit ba tayo? Hinahanda ko na yung sarili ko kasi alam ko na yung makikita ko dun. Ang ganda ng church dun, kahit Baptist yun. Lalaki. Sana blessing talaga dun. Hindi ko nagagawin. Sa totoo lang, hindi ko. Preach on lang, amen? Baka pangalawang araw pa lang, alisin na ako. Kasi isang linggo yun. Anyway, pray for me, amen? Ganon din ako sa inyo. Kasi ayokong mawala itong ganitong churches. Meron pa rin. Pero inuunti-unti tayo. Kaya isip na nga si Jeremiah. Amen. Nagtapat siya, patay yung iba siya, buhay. Hindi natin kailangan maging mayaman sa mundo. Amen? Amen. Nakikinig ba kayo mga bata? Aiden? Mga kuya, hindi nagpa-backslide ha. Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. Napaka-ising chapter, napaka-common theme din. Nakita nyo lang dito, Panginoon, nilarawan nyo yung parang sword na gagamitin nyo, isang bansa rin naman to. Dumating yung parusa, takot lahat. Dahil kayo po na. Magkakaalaman, Panginoon. Nangyayari naman na rin yun. Nagkakaroon na ideyang sa katauhan, Panginoon, kung sino kayo. Nawa, ang karamihan ay tumalima din, Panginoon. Kilalanin kayo, ganun kami na naman. Yes, ligtas na kami, but nagpaparusa pa rin kayo, Lord. Nagtamad-tamad kami. Panginoon, nagkaroon kami ng takot na tama sa inyo, Panginoon. Gamitin namin yung aming naitirang lakas sa aming buhay, Panginoon, upang maglingkod sa inyo tapat. Tulungan niyo rin po kami, Lord, para lumakas kami sa inyong salita. Fellowship din, makita namin bawat isa, kaya importante yung bawat isa. Yung source ng blessing, hindi ng tisod, Panginoon. Yung mga upcoming activities pa rin, pagpalain niyo po, Lord. Pagpalain yung mga naghahanda nito sa diet din, Panginoon, sa May 1, sa mga youth. Hindi pagpapala muli ito, Lord. Meron din po yung Robin. Mga kasama ko doon, matuto ko sa kanila, matuto din sila sa akin, Panginoon. Yung blessing. At ito na po yung time, kayo din po nag-ano sa akin, Panginoon. Mga pagkakataon ng ganito talaga, dapat harapin, madali, inyong wisdom para po katapatan sa inyo, Panginoon, ng aming dalin at sabi niyo sa salita, Panginoon, provoke them to good works, Panginoon. So now po, Lord, again, kayo po magpalas bawat isa, nagtatapat sa inyo especially yung mga nihina, alalahanin niyo rin, Panginoon, yung salita, ang ganyan kalakasan nila. Ganun din ang bawat isa. Kailangan po, Lord, kayo pong mag-ingat sa bawat isa, protekta sa trabaho, sa pag-aaral, bakasyon, gamitin yung bakasyon, Panginoon, ng mga bata, para maglingkod lalo sa iyo, basahin, Panginoon, yung salita, Panginoon, makapuhudan na ng marami. At nasanay, maging kasanayan ng pag-aaral ng salita, Panginoon, basa yung mga nagtatrabaho, pasyon niyo po kami sa crisis, Panginoon, sa gera, ito maging eye-opener din sa buong mundo. Hindi posible yan. Diyan lagi yung banta ng gera. Sinabi niyo po yan. Nangyayari yan. Maraming dahilan. Mga factors para yan ay magkatuloy, Panginoon. Diyan yung greed ng bawat isa.
Walang pakialam sa iba. Mamatay sila. Sa iba lang yumaman. Walang bago, Panginoon. So, nawa, yung mga tao na lang ang makakilala sa inyo. Hindi man yung mga leader namin. Now po, Lord, again, special blessings, wisdom, Panginoon sa bawat isa. Tatapat sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray.